What's wrong? Why are you crying, huh? Umalis ako sa harapan niya. Nothing. Nadala lang ako sa kanta. I wiped my tears then look at him. Bakas ang pagtataka at pag-aalala sa mukha niya. I don't know. Ang alam ko lang mas umiyak ako dahil nadala ako sa kanta pero umiyak din ako sa nakita ko. I really don't know. I saw him standing meters away from us. Nakatingin siya sa amin. I know it's him. Pero agad na lang din siyang nawala sa paningin ko. Or maybe it's just my illusion. Are you sure you're okay? Nabalik ako sa wisyo. Yes, I'm hungry. Pagwawala ako sa usapan. He smiled bago niya inayas ang makakain namin. Agad akong pumunta sa kanya para tulungan siyang mag-ayos. I don't want him to feel that something is bothering me. Cause in the first place, naguguluhan din ako. Pagkatapos naming kumain ay nag-aya na akong umuwi dahil napapagod na din ako. I wanna have some rest. Habang pauwi kami, tinanong ako ni Chase. Are they married? Napakanuot-nuo ako. Who? Seryoso lang siyang nagmamaneho. That Clark and Joy. Joy, right? Napatanggo-tanggo ako. Actually, hindi ko talaga alam kung kasal na sila. Siguro, total may anak na sila. Imposible namang totoong sinabi ni Clark na hindi pa sila kasal. Oo, pero bakit kasi sinaktan ng babaeng iyon sa harap ng kanyang anak? Oh, that! Hindi ko masyadong naikwento sa kanya ang mga nagawa ni Joy sa buhay ko. Hinahighlight ko lang ng kaunti. She think that I'm already gone. Then syempre, nagulat siya when she saw me there and talking to her husband. Alanganing sagot ko, I don't want her. Napatingin ako sa kanya. Sino namang nagsabi na gustuhin mo siya? I raised my eyebrow. What? Mas lalo kong naitaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. It's look like you're jealous, Danica. Napatigil ako sa sinabi niya. What a feeler, Chase. I'm just asking you since wala namang talagang nagtatanong. Pagsasagot ko, siya ang babae sa lobby na nagtatanong sa akin kung nakita ko ang kanyang anak na babae. Si Joy? Oo, bakit? So that's why I saw Zaya alone while heading to Clark's office. Pinababayaan niya ba yung anak niya? Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na nakita ko ang kanyang anak na babae. And you told her kung saan pumunta yung bata? I raised my brow. Sumulyap siya sa akin. Yes? Why? E di, nasugod ako ni Joy. Duh! Inirapan ko siya. Oh wait, don't tell me kasalanan ko? Oh sure, look at my face. Sabay pakita ko sa kanya ng malungkot kong mukha na ikinatawan lang niya, kaya napasimangot ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Joke lang naman. Hindi mo naman kasalanan. Sadyang pabaya lang siyang ina. Pagtutuloy ko. Mula sa nakahawak na kamay niya sa manibela ay inilipat niya ang isang kamay niya papunta sa kamay ko na nakapatong sa hita ko. He hold it bago niya dinala sa bibig niya at masuyong hinalikan. Pakiramdam ko, nahulog ako sa bangin dahil sa biglang pagtalon ng puso ko. Tila nakalimutan ko ang anumang nakita ko kanina. Smile, I don't want to see your sad face. Pagtutukoy niya sa ginawa ko kanina. Mumiti ako. Sigurado ka bang gusto mong pumunta mag-isa para kausapin ang tao na iyon? Napaisip ako tsaka nagpakawala ng malalim na hininga. Yes, whatever he wants to say, I need to hear it. Ayokong may gumagambala pa sa akin. Sagot ko sa kanya. Hininto niya ang sasakyan nang makarating na kami sa gate ng bahay. Humarap siya sa akin habang hawak pa din ang kamay ko. Ayoko. Nakayokong sabi niya. Ayokong bitawan ka. Chase, ano bang sinasabi mo? Natatawa kong tanong. They say first love never dies, Danita. Nakatingin na siya sa akin. Baka matulad ako sa ibang kwento na hanggang second lead syndrome lang. Nag-overthink na naman siya. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay niya. Chase, you can't say that. First love can die. True love dies. Love dies. Pagpapaliwanag ko sa kanya. And it's just spirit who remains. Even the love can't stay, Chase. Love can die in different ways. Your overthinking mind won't help you. Bakuran mo na lang ako. I laughed. It was supposed to be a joke, pero parang sineryoso niya. Yan ang ginagawa ko kahit nasa Spain pa tayo, love. Endearment na naman, oh. You just have to trust me. Trust me like how I trust you. Nagsusumama kung saad sa kanya. Hinalikan niya ulit ang mga kamay ko.
Look at me in the eyes. Nakakunot noo akong mas napatitig sa kanya. Nakatingin na ako sa'yo. Tingnan mo lang ako sa mata. Tiningnan ko siya sa mata. His eyes captured my senses. Those eyeballs are so clear na halos pwede ko nang gawin salamin para sa sarili ko. Habang tinititigan ko ito ng matagal, ay nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Kasabay ng pagngiti niya, ang pagsilay din ng munting ngiti sa mga mata niya. It's like dahil sa akin kaya ngumiti ang mga yon. Nalunod ako sa pagtitig lamang sa mga mata niya na kung hindi niya pa mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko, ay hindi ako mababalik sa wisyo. What did you feel? Bigla ang tanong niya. Ha? Alam mo kung anong sinasabi nila, Danica? Naguguluhan ako sa sinasabi niya. Ha? Anong sabi? Kapag ang dalawang magkasintahan ay tumitig sa mata ng isa't isa, ang kanilang mga tibok ng puso ay nagsasabay. Nakangiti niyang sabi sa akin. Napalunok ako. What do you mean? Kapag nagkatingin na ng dalawang nagmamahalan sa mata ng isa't isa, ay nagsasabay-sabay ang tibok ng kanilang puso. Nakahinga ako ng maluwag. Damn. And by looking at your eyes, bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Is your heart beating fast too? Napatahimik ako. Danica, I don't need you to answer it. I just want you to know that my heart beats fast every time that I'm looking at your eyes. And if you feel the same, that means only one thing. Nagmamahalan tayo. Kung ibang tao lang siya siguro iisipin kung masyado siyang delusyonal pero it's him. Naging malikot ang paggalaw ng mga mata ko. Pakiramdam ko namumula na ako. Pumasok na lang nga tayo sa loob. Mabilis kong inalis ang kamay ko sa kanya at nauna nang buksan ng kotse bago tuloy-tuloy na pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto ko. Agad akong sumumsub sa kama ko. He says his heart beats fast just by looking at my eyes. And I know I felt the same thing. Nagmamahalan na nga ba talaga kami? Inaamin ko gusto ko siya o siguro mahal ko na siya. Pero hindi pa ako handa. Gusto kong makasigurado sa lahat. Ayoko na masaktan ulit. Halos 1 taon na ang nakalipas. Alam kong pinagnanasaan niyang mahal ko. I can see that in his eyes. He wants me to give back all the love that she shows to me. He wants my attention too, pero ni minsan hindi niya ako pinilit na gawin yon. Bumangon ako at sinilip siya sa ibaba at sakto namang pagsilip ko sa bintana ay ang pagpasok niya sa bahay mula sa garahe. Napabuntong hininga ko. Somehow I felt happy. Despite for those crazy things that we had, we always end up asking each other if we felt the same. Noon pa man, diretso na siyang nagtatanong kung mahal o gusto ko na nga ba daw siya. I asked him first kung bakit niya laging tinatanong sa akin yon pero taning matamis na ngiti lang ang binibigay niya. Chase is a good man. A very perfect one. He got the trust of my father na pati patirahin kami sa iisang bahay na kaming dalawa lang ay walang naging reklamo mula sa ama ko. Hinawakan kong dibdib ko kung saan nakapwesto ang puso ko. It's beating peacefully now. What shall I gonna do? Dapat ko bang sabihin sa kanya na mahal ko dun siya? Na gusto ko siya? Pero sapat na naman siguro na naipadadama ko. Naipadadama ko nga ba? Iniling ko ang ulo ko at dumiretso sa banyo. Nagbihis na lang ako ng damit ko at nagpa siyang matulog pagkatapos. Magpapahinga na lang din siguro siya. While wearing my red lingerie, naalala ko ulit ang sinabi ni Chase a while ago. Oo, nagkasasabaya ang tibok ng puso ng mag-asawa.